by naka 3 million views lang naman ang video na ito sa aking Facebook page. Kaya ipapakita ko na sa inyo kung paano ko in-edit ang video na to. So gamit pa rin natin yung Adobe After Effects. I-prepare mo na yung file mo. Make sure it's complete and i-drag mo na sa lower panel yung sisimulan nating edit. So first of all, syempre si Ralph. I-edit muna natin yung remove background niya. Gamit pa rin yung rotoscoping. So i-double click mo lang yung clip and simulan mo na mag-rotoscope. After rotoscoping, so i-propagate mo na and i-freeze. So bumalik na tayo sa main composition natin and ilalagay lang natin sa tamang posisyon yung video ni Ralph kung saan ita-timing natin yung kick niya sa paglipad ko. Ilalagay lang natin siya sa tamang posisyon and parang okay na ito. So ngayon naman hanap tayo sa tamang part or time ng aking video na lumipad ako. So I think this is the best clip. So ita-time, freeze frame natin siya. Right click, time and freeze frame. So i-duplicate ko lang yung file para i-rename natin. And ito naman na frozen frame na ito is i-rotoscope natin. So double click the video and then punta na tayo sa layer panel para ma-rotoscope. So same procedure pa rin. So i-green highlight mo yung part ng image na i-rotoscope mo and red naman yung highlight if gusto mo i-delete yung hindi kasali na part. Once done, so i-propagate na and then freeze. Back to the main composition. Ngayon naman is select motion blur and 3D sa ating frozen frame para mas maganda yung paglipad niya. And dinagdag ko na pala yung second clip kung saan nag-shoot ako sa my gate. So, chinecheck ko na lang dito yung timing. So, kung ma-analyze ko na yung timing ng paglipad ng frozen frame is ikakat ko na lang yung first clip and yung second clip. So, dito naman, i-adjust na natin yung position and scale. Make sure na naka-keyframe na ang iyong scale, orientation, and lahat ng mga rotation, X, Y, Z rotation mo, pati yung initial na scale. So, once you're satisfied, ika-crop mo na lang or split mo yung video mo kung saan magsa-start and mag-end. Nag-add din ako ng additional clip kasi mapapansin nyo yung sky. Different kasi yung time nito kaya mabilis nagbago yung sky. So, kailangan ko siyang i-match sa second clip. So, nagdagdag lang ako ng additional layer para maayos yung mga ulap. Pati na rin dito sa ground kasi medyo nagkaiba din yung parang shades niya. So, we're done sa first part na twin. So, sa second part naman tayo. Of course, dinagdag ko yung video clip and then mag-masking tayo. So, naglalagay talaga ako ng layer na naka-mask lang siya kahit pwede naman sana rotoscope lang. Pero, mas maganda pa rin talaga merong additional layer na naka-mask kahit naka-crop kasi mas realistic siya. So, ready na yung first layer natin sa kay Twin 2. So, ngayon naman is mag-add tayo ng extra clip para sa rotoscope natin. So, duplicate the file or the video and start rotoscope. Kasi ito yung ipapatong natin sa first layer ng Twin 2. Pero naka-crop yung masking niya. Once done, propagate and freeze. So, andyan na rin yung second clip ko for the Twin 2. And then, mag-keyframe ulit tayo for the position and scale. So, I also analyzed kung kailan ko i-split yung first and second part. So, i-adjust mo lang yung rotation, orientation ng last part ng clip sa second na video mo. So, that's it. So, after that, pinalish ko lang and then I also used CapCut para sa mga sound effects. And make sure to save your project and then add to render queue to export and render. Thanks for watching. Till next edit tutorial. Don't forget to follow my page, Laray's Edit Queen, and also my TikTok account with the same name. This edit tutorial is brought to you by my skincare brand, Larskin, available on TikTok Shop and Shopee. Kaya check out na!